Nasa linya ngayon ng telepono si Attorney Justin Golar, Deputy Spokesperson ng Defense Team. Attorney, good morning. Thank you for joining us. Good morning, Angela and Andre. Morning. Can you hear me po? Yes, yes, Opo. Kami naman po, naririnig niyo po. Yes, Attorney, yes. okay. Clearly. Good. Good morning. Alright, Attorney, maraming salamat po sa pagsalo sa amin ngayong umaga. Although alam na po natin, sa labi po ng Korte Suprema, itong kanilang naging desisyon ay moot and academic na dahil nagpapatuloy na nga po na isasagawa na ang impeachment trial ni VP Sara. Hingi na lang po ako ng reaksyon nyo tungkol dito. Okay. First of all, we have always foreseen this possibility naman po. No? Once a lawyer files a petition, posible naman po talagang i-deny ang petisyon ng Korte Suprema natin. As to our camp, we respect yung ruling po ng Korte Suprema, of course without prejudice to further remedies. Pero kung may ma-highlight lang po kami, dapat po nating i-understand na yung pag-dismiss po hindi naman po sa merits ng petisyon. Yung dismissal po, kung nabasa nyo at nabanggit nyo din po kanina, ay tama po yun. At in-space po ng Korte Suprema dahil moot and academic na po yung kaso. Attorney, ano po yung batayan ng pagtutol ng defense sa yung pag-stipulate yung pagtanggap ng AR na acknowledgement receipts na isinumite ng OVP sa Commission on Audit? Yes. Thank you for that question, Andre, no? Kasi ito yung napipick up din ng mga publiko eh. Pero I think what everyone should understand is a matter of stipulation ay depende naman po talaga yan sa party. Hindi po yan compelled yung party to stipulate on documents or facts. Yung batayan lang naman po ng depensa na ayaw namin mag-stipulate sa documents is yung sinabi nga po ng defense lawyer namin na si Attorney Christine. Hello? Yes. Go ahead po. Apo. Yung sinabi lang po naman po ng defense lawyer namin na nag-anchor kahapon is hindi po kami willing to stipulate precisely because meron po kaming mga tanong at meron po kaming mga defenses in relation to those documents. Okay. Pero attorney, para lang po malaman po at klaro sa publiko, yung pong tugon po ni Attorney Lorna Kapunan kahapon na para daw po hindi na magbalik-balikan ay yung sa inyo na lang daw po sa defense no na mga ebidensya ang gagamitin. Payag po ba ang defense doon? I think na-answer naman po yan kahapon. We are not okay with that. Ganito kasi, I hope this might be a little bit technical and procedural, but this really has purpose. Yung pag-identify po kasi ng ebidensya ng prosecution ay obligasyon po nila yan. At kung nag-present po sila ng mga ARs, around 800 plus, if I'm not mistaken, it's the responsibility of the prosecution na mapa-authenticate at ma-identify po yan sa korte. Now sa amin naman po, kasi iba po yung dokumento na sa amin, dapat sila po ang gumawa ng proseso na yan. At dapat gawin po ito sa loob ng trial. Di ba, if naalala nyo, nag-suggest sila na gawin na lang po ito outside the impeachment court to the floor of court. Pero sa amin naman po, under the rules, and we're just following rules of procedure out of prudence, dapat po ma-identify ito sa korte. Because even the manner of identification and authentication ng mga dokumento ay part po yan ng assessment ng mga senator judges natin. Dapat part po yan. Ang katwiran po nila, galing naman daw po sa inyo rin yung mga dokumento. Okay. I think that should be clarified. No? I think what she's trying to say, and please, I'm trying to read through Attorney Kapunan's position. I think yung pagkakaintindi ko, sinasabi niya na galing sa amin, I think she's referring to, ito po yung mga dokumento na sinabmit ng OVP at ng DepEd. Pero when it says galing po sa amin sa depensa, I don't think it's accurate to say that. No? But nevertheless, I hope maintindihan ng publiko, during the pre-marking kasi, may dalawang set of documents. May ARs na, yung depensa yung nagpamarka, at meron din mga ARs na yung prosecution at ang nagpamarka. I hope you understand because of the voluminous nature of this document. In other words, sobrang dami po. Ayaw po namin na gamitin lamang yung sa kanila without us being able to scrutinize and study these documents and
raise possible objections, if any. Right. Ano lang naman po ito, we're just representing po the interests and the rights of our clients at we're just being prudent about it. Ano naman po yung attorney, yung naging reaction ninyo nung sa pag-question ni Senator Raffy Tulfo sa posibleng conflict of interest dun sa representation ni Attorney Michael Poa? Well, first of all, I respect naman po yung query ni ni Senator Judge Tulfo. No? Valid naman po yun, and we respect any question raised by a senator judge. But I think to settle this, I think this was answered naman na there's no conflict of interest by the presiding officer ni Senator Judge Chief Escudero. Well, attorney, mabalik po tayo dun sa usapin ng ARs or acknowledgement receipts because ang pinupunto po ng naging witness kahapon na si Roderick Wamil ay sa haba po ng panahon ng kanyang pagiging state auditor, ang Office of the Vice President lamang daw po ang nakitaan niya na nag-submit ng mga ARs only, no? Hindi daw po mga official receipts, no? Pagdating po sa pagtanggap or paggamit, no, ng confidential funds, especially we're talking about malaking halaga po dito. Okay. Yes. Thank you for that question, Angela. But pasensya na po if I'll answer that question carefully because as a Yes, deputy of course. spokesperson and as a counsel of record, covered po kasi ako sa sub judice rule. But if I could just answer that question, I think yung dapat busisiin ng publiko at ng media, for example, is really whether may requirement ba na official receipt yung isumite na proof ng pag-utilize ng confidential funds or pwede po ba yung acknowledgement receipt? As to the answer to that question, I will not answer that kasi I'm already subject to sub judice. Pero yan po yung tanong Pwede po ba na ARs lang? Pwede po din po ba na official receipts or mix? Now, I think the answer to that is really in the joint circular naman po. Okay. Alright, sige. Maraming salamat po for taking our call. Attorney Justin Goulart, Deputy Spokesperson ng Defense Team. Magandang umaga po sa inyo. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.